Tingnan nyo! Ano sabi ni Presidente? Oy, magtipid kayo. Matagal na po kami nagtitipid. Ano laman ng balita? Ang sinasabi daw po, uutang ang Pilipinas ng higit 8 bilyong piso. 8 billion pesos. Bakit? Wala bang 8 billion? 8 billion, ilang maleta lang ito eh. Nakita ho ninyo, kapag po sa kapakanan na nakararami, kapag po sa kapakanan ng mga pangkaraniwang manggagawang Pilipino, uutang tayo. Ikaw magtipid ka ha? Tipid ka mo, motorista, magtipid ka. Pero pag dumaan dyan yung government official at walo-walo ang backup, tabi kayo. Tingnan nyo! Pinapaalala mo na naman Di ba? Di ba, Ron? Nababad trip tuloy kami. Ikaw ngayon, na taxi driver ha? O magtipid ka rin ha? Huwag kang ikot ng ikot, wala kang pasahero. O ginagawa na nila yun. Pero pag nakita mo yung isang dadaan dyan na mamahali, ang magarang sasakyan, nakatakot-takot yung backup, tabi ka! Anak ka ng po! Parang walang sense eh. Hindi ba parang pinaglululoko tayo eh. Anyway, asa na ba ako? Oo, nandito ka pa rin sa True FM. Akala ko yung ating... At saan mo ba ini-imagine na nasaan ka? Ha? Meron ka ba ini-imagine na ibang lugar? Gusto mo ba dun kung nasaan si Saldico? Oo. Ito nga, no? Ang kagandahan dito sa ating mga suki din, sa gitna po ng napakaraming mga bali-balita ngayon, sila po ay nagtatanong pa rin, nasaan na yung mga makukulong na mandarambong? Sa totoo lang, kahapon, no, yung Peter na nakilala ko, sabi niya, Sir Ted, huwag mong tigilan yung mga mandarambong. Sabi sa akin, ha? Sabi ko, baka magsasawa ka na rin dyan. Hindi po. Kayo ba nagsasawa na ho sa isyong ito? Kasi kami natawag din po sa DOJ para nga sa kaukulan pong follow-up din sa kasong ito. Sa gitna po ng lahat ng kontrobersya, impeachment ni VP Sara, itong kung ano-ano po mga bali-balita ngayon, wag po tayo mawawala sa focus kasi yan ang gusto nilang mangyari, magkalimutan na po tayo. As a matter of fact, may mga taong hinahangaan nga tayo nung una na talaga naman porsigido ho dito, pero ngayon parang, parang doon tayo nasadlak, di ba? Doon po sa kumbaga, gusto na pong patayin tong isyong ito. Kumbaga, gusto na hong magkalimutan tayo. Babalik po at babalik tayo. Ito pong nangyayari sa atin, ang punot dulo po nito. Itong ating kinasadlakan, ito pa rin po yung korupsyon. Ito pa rin po yung walang patumanggang pagnanakaw sa pera ng bayan. Pinagtitipid tayo ngayon, di po ba? Ano sabi ni Presidente? Oy, magtipid kayo! Oo nga, kinakailangan daw magtipid. Yun ang sabi ng Pangulong Marcos Jr. Oo. Kasi di natin alam kung hanggang kailan tong tensyon dyan sa Middle East. Mr. President, kung gusto mo magtipid, huwag ka nang pumunta ng Amerika. Oo, tama naman. Baka importante lakad niya ba doon? Baka pwede mag-zoom na lang kayo. Pwede, correct. You know what I'm saying? Kasi, di ba, babiyahe ng Amerika si Presidente. Gusto mo magtipid, lead by example. Kung aalis ka ngayon, ilan ba ang backup mo? Baka pwede magdikoy-dikoy na lang muna tayo kung sakasakali. Ilan ba ang backup mo? Tipid-tipid din tayo pag may time. Right? Yung mga pamilya mo, yung mga kakilala mo na mga mahilig sa mga backup, bawas-bawasan nila. Kapag nakakita ka ngayon sa kahabaan ng EDSA, apat yung backup, yun, sila ba exempted sa pagtitipid? Na naman, taong bayan na naman na magsasakripisyo dito? Sasagot si Palace Press Officer. Noted. Noted, Ted. Noted, Ted. Noted. Oo. Sorry po. Gusto ko lang sagutin, yung sinabing yun ni Ted Filon kaninang umaga sa kanilang, kung ako si Auntie Claire, yung sinabing yun ni Manong Ted sa kanilang programa, totoo naman yun. May backup ang Pangulo. Pero importante na may seguridad ang ating Pangulo. Hindi po ba? Kasi siya nga po ang presidente ng Pilipinas at may mga banta talaga sa kanyang buhay. Yung pong sinasabi niya na may mga ilang opisyalis siya, mga mambabatas na marami rin pong backup, patitignan po natin yan kung sino-sino po yan. At i-anunsyo po natin dito kung sino-sino po yan. At ipagbabawal na po namin yan. Ayaw ng Pangulo ng ganyan. Ayaw niya ng hindi nagtitipid. At dahil dyan, isang araw na lang kami sa Amerika.
Balikan po kami. Oo. Balikan kami. Pagdating na, pagkatapos po, uuwi rin kami agad para hindi na kami magbabayad ng hotel. Oo. May reaction dyan si VP. Ano sabi ni VP? Syukran? Ano sinabi ni VP? Syukran. Itong ASEAN na ating hosting, pansinin din po ninyo kung gaano kawalda sa pera to. Sa usapin po ng transportasyon. Nung weekend din nakita ko, ang dami, puro ASEAN. Ay, alam niyo yun, kaya kapag itong ating panawagan, dapat maramdaman namin kasi kami na naman dito ang magsasakripisyo Dito ho sa usapin na ito ng sinasabing pagtitipid. Diba? Yang carpooling na tama po at tama naman yan. Actually nga po parang you're coming in too late, diba? Dapat noon pa. And if you also remember, minsan po na kapanayam natin si SP Tito Soto dito. Yes, Senate President. Sabi ko sa kanya, Positive. Sir, baka naman pwede sa hearing matanong po lang ninyo yung mga government agencies kasi nung ang Pangulo o mismo po doon sa budget hearing may nagtanong o may nagsabi na anong ginagawa nyo para magtipid kayo. Naalala mo yan? Tinanong ko yan wala po nagsasabi sa DBM, oy DBM, kumusta naman ang office supplies ninyo? Naalala mo? Office supplies, correct. Oo. Opo. Speaking of office supplies, meron kami research dito doon sa, alam mo yung DBMPS? Oo. Yung procurement. May nagpadala sa amin dito ng mga reports din Oo. Yung mga substandard na mga office supplies na binibili ng DBMPS. So may ganun po gaano ho ba kalaki ang ginagawang pagtitipid ng gobyerno sa kanilang gastusin? Palaki ng palaki budget nung may magtanong ikaw office, ikaw opisina, magkano ang gastusin mo sa office supplies mo? Magkano ang gastusin mo sa fuel mo? Sa lahat na. Hindi ho ba wala silang patak? Di ba? Kung sila po ay gumasta, ganun at ganun na lang na hindi naman talaga pinaghihirapan po ang pera kasi nga libre. Sino nagbabayad? Tayo ho na ngayon na pinapanawagan na magtipid. Matagal na po kami nagtitipid. Salamat sa pagpapaalala na tayo ang gumagastos sa kanila. Saktong-sakto, bayaran na po ng first quarter ng ITR sa paparating na Abril. Oo. March 15 po ang gobyerno. 15, oo. So, ang private sector po ay April 15. Yes, April 15. So maraming salamat for reminding us na magbabayad tayo ulit ng tax para meron silang panggastos. Dahil meron tayong kasabihan, mas masarap lustayin ang perang hindi mo pinaghirapan. And I thank you. Tama, mali. Hindi to naman. Hindi ba? Ayan, pero kung sakali may mga ganyan ka kasi, ano naman ang suggestion mo sa Kamara at sa Senado? Paano sila pwede magtipid? Kasi kay Pangulong Marcos, ang suggestion mo, wag ka na pumunta ng Amerika. Kung ang gusto ng DOE, lead by example, kaya kayo naglabas ng ganitong advisory at direktiba na pabababain ng 10% yung fuel consumption. Sa ating mga mambabatas, what's your suggestion? alam mo, hindi na kinakailangan magbigay ng suggestion. Oo. Alam na nilang tama at mali. Hello? Pero di nila ginagawa. Pwede ba bawasan yung ilaw nyo dyan? Ilaw. Kahit sa ilaw na lang, aircon. Pwede mo bawas kayo ng aircon dyan? Pwede ba yon? Ay, naku po yung mga kapatid. Ito nga po, ito. Halimbawa, kanina po, ito ho yung ating laman ng balita. Ang sinasabi po dito, na uutang daw po mga kapatid ang DOTR. Bakit? Para daw po dito sa pag-aayos ng ating pong MRT3. Ilan ho bang daang libo na mga uri manggagawa mga Pilipino ang gumagamit ng MRT3 araw-araw? Di ba kalahating milyon araw-araw ang maliit na estimate na nakikinabang dyan? Noon pa man po, MRT3. Ano laman ng balita? Ang sinasabi daw po, uutang ang Pilipinas ng higit 8 billion piso. 8 billion pesos. Bakit? Ito po'y uutang sa JICA para daw po ayusin ng mabuti ang MRT3.
para daw po sa pagpapalawak din po ng linya ng tren. Yung riles, yung mga istasyon, yung mga maintenance equipment. Ayan. Para din daw ho, makabiyahe na yung 4-car trains. Ayan. Hindi ba ang ganda? 8 billion. Uutang ang Pilipinas. Bakit? Wala bang 8 billion ang gobyerno? Nakita ho ninyo, kapag po sa kapakanan na nakararami, kapag po sa kapakanan ng mga pangkaraniwang manggagawang Pilipino, uutang tayo. 8 billion, ilang maleta lang ito eh. Di ba? Pansinin po ninyo, hindi ba nakakainis ito? Sorry po nakakadagdag na ho tayo sa mga gantong uri ng kaisipan. Pero again, dapat po naman talaga tayo magising sa katotohanan dito eh. Sa uri ng management ng ating pamahalaan sa ating mga mamamayan. Dito, ikaw magtipid ka ha. Tipid ka mo, motorista, magtipid ka. Pero pag dumaan dyan yung government official at walo-walo ang backup, tabi kayo. Nanyo! Pinapaalala mo na naman Di ba? Di ba, Ron? Anak ka ng Nababad trip tuloy kami. Ikaw ngayon, na taxi driver ha, o magtipid ka rin ha, huwag kang ikot ng ikot kung wala kang pasahero. O, ginagawa na Pero nila yun. pag nakita mo yung isang dadaan dyan na mamahali, ang magarang sasakyan, nakatakot-takot yung backup, tabi ka! Anak ka ng Ito ngayon, 8 billion uutangin. 8 billion pesos, baryang-barya ito eh. Hindi ba sa mga alokasyon na kanilang ibinibigay sa kung ano-anong mga walang kabuluhan na proyekto? Hindi ba mga kapatid? Uutang sila para, paano kung di ka pautangin? Tenga itong MRT3, nakita ho ninyo? Parang walang sense eh. Hindi ba para pinaglululoko tayo eh.